kababayan. Opo, tayo po'y dinig at napapanood sa buong mundo. Sir, ano po ang inyong komento doon po sa naging Senate siege? Mismong si Senator Amy Marcos ang nag-describe na siege po ang nangyari sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Well, tama si Senator Amy dyan at yung mga senador na nandoon sa Senado kagabi doon sa nangyaring talaga naman pong nakakagulat, nakakagimbal at nakakatakot. Biro mo, for the first time, magkakaroon ng putukan sa isang institusyon na tinatawag po natin na one of the three major departments or branches of government. Ang Senado, ang nakikita natin na siyang naiiwan na lamang na ahensya ng gobyerno na pwedeng maasahan ng ating mga kababayan na manatiling independent, na hindi basta-basta susuko so anuman ng mga pressures na tinatanggap ng mga ibang ahensya ng pamahalaan. Lalong-lalo na ngayon na nagkaroon nga ng panibagong liderato dyan po sa Senado. At yan po siguro ang isang dahilan ng motibo kung bakit gusto nilang mahuli si Senator Bato o kaya'y mabago muli yung liderato ng Senado dahil sa mga ibang mga politikang kadahilanan. Ang tingin ko dyan kasi, yung ginawa dyan po sa Senado ay hindi lamang ay yung paghuli kay Senator Bato ang kanilang gustong mangyari dyan. Primarily, ang tingin ko, ay ito ay nauukol doon sa nabibinbin o nakaambang impeachment case kay BP Sara para magkaroon ng trial. At sa tingin po nila, dahil ang nakaupong Senate President ngayon ay si Senator Alan Peter Cayetano at yung mga 13 senador plus may 2 independent ay mamimiligro talaga yung impeachment, hindi magkakaroon ng conviction. Iyon ang mga analysis ng karamihan ng mga nakakaalam kung ano ang political situation sa ating bansa. At pangalawa, siyempre, ang malaking kinatatakutan dyan, yung final and conclusive investigation and outcome ng flood control scandal or massive corruption. Kaya ang tingin ng nakakarami dyan, at ako ay sumasang-ayon doon sa nangyaring kaguluhan dyan kagabi, ay ito ay nagiging isang bangungot sa sambayan ng Pilipino. At nagkataon lamang na ang dahilan kung bakit nila gustong lusubin ang Senado ay dahil naroroon si Senator Bato de la Rosa. At lagi nilang sinasabi na yung kanilang hinahawakan na warrant of arrest na inisyu ng ICC ay valid daw po yun. Matagal ko na po sinabi yan noon pa nung hinuli nila si Tatay Digong last year na hindi po yun tama. Dahil suriin man natin yung Rome Statute, suriin natin yung umiiral nating batas dito, Republic Act 1951, at saka ibang mga batas po natin, maliwanag naman po yung tinatadhana ng ating batas. At kahit na doon sa Rome Statute, pag pinagkumpara mo o kaya pinagsama mo yan, ay maliwanag na ang warrant of arrest ay kailangan issue ng local court. Hindi po yung court sa ibang bansa na siya ang mag-uutos sa ating pamahalaan para takpin ang isang Pilipino at isuko sa kamay ng mga banyan. So yun po yung aking opinion po dyan at ang aking analysis na nangyari kagabi. Opo, bago po nagkaroon ng Senate siege, nagkaroon po ng paglalahad, Attorney Raul, si former Congressman now Senator, Attorney Rodante Marcoleta, na nakita niya raw yung sariling accounting nitong si Adrian Bersamin doon po sa 8 billion peso na pondo, kasama pala doon yung alyansa sa Bagong Pilipinas funding. Abay, sino po ba ang mga nanalong kandidato sa alyansa ng Bagong Pilipinas Senate slate, Attorney? Well, nakita naman natin yung resulta ng halalan anong 2025 elections at alam na po natin na yung mga nanalo po doon sa panig po ng nasa administrasyon ngayong mga senador ay kung nandoon yung mga pangalan nila doon sa sinasabing listahan na nakita ni Senator Rodante Marcoleta, gusto rin po nating makita yon at makita ng taong bayan
at alamin natin ang katotohanan kung yun ba ay talagang may basihan at yung bang magiging pahayag nitong si former Undersecretary Bersamin ay meron bang credibility yung kanyang pahayag at credible ba siya as a witness kung siya ba ay patatawag sa Senado. Yun ang mga kinatatakutan nilang mangyari. At baka hindi lamang po siyang patatawag. Nandyan yung mga iba pang mga opisyal katulad ni former Undersecretary Rajiv Olaibar o kaya si former Executive Secretary Lucas Bersamin, si former DBM Secretary Pangandaman at yung DPWH former Secretary Manuel Bunuan at mga iba pang regional directors ng DPWH. Kasi sa ngayon, bali isa o dalawa lang yata na regional directors ang medyo kinasuhan na, yung regional director yata sa Region 3 at saka yung regional director yata sa Region 4B. So, hindi ko alam kung yung regional director sa Bicol ay nakasuhan na rin, pero halos lahat ng mga regional directors ng DPWH ay nasasangkot po dyan sa mga anomalyang flood control at mai-involve ang maraming mga kongresista dyan at mga iba pang mga senador. Maraming mga pinangalan ng mga senador doon sa mga naunang pahayag nitong si former Undersecretary Robert Bernardo. Andyan yung dating Senadora Grace po nabanggit, dating Senador Nancy Binay, at iba pa na dating opisyal ng Senado at Kongreso na hindi pa natin nakikita yung malinaw. Pero unfortunately, meron nang nasakripisyong isang dating senador, si former Senator Ramon Bong Revilla na nakasuhan na. At yung mga nakuupong senador na katulad ni Senator Jinggoy Estrada ay meron na rin daw base sa mga informasyon na lumalabas na may i-issuehan na rin yata siya ng warrant of arrest ng Sandigan Bayan kung may isasampa yung kaso niya na nakabinbin ngayon sa ombudsman. So lahat itong mga ito ay makikita natin kung alin ba talaga ang may katibayan po rito. Pero ang maliwanag dito ngayon ay tulad ng nabanggit ko, ay nababahala itong administrasyon at mga matataas na opisyal ng pamahalaan na pag binuksan yung investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee na sa ngayon ay naibalik na kay Senator Rodante Marcoleta, maglalabasan itong mga ebidensyang ito at mga pahayag. Lalong-lalo na yung tinatawag nating pahayag ni Orly Guteza at yun ay nagkaroon na ng malakas na corroborative evidence dahil lumabas nga itong 18 dating sundalo na sila po ay nagsilbing bilang security aid ni dating Congressman Zaldico. So, makikita rin natin kung ano ang mangyayari dito kay Zaldico at yung mga iba pang mga nababanggit na mga opisyal sa Kongreso at sino nga ba talaga ang mastermind o mga masterminds. Kasi hindi lang naman isang beses nangyari ito eh. Sa iba't ibang mga naging report, may mga nangyaring anomalyang flood control sa bawat rehiyon. Sino ang mastermind dyan sa rehiyon na yan? At malalaman po natin yan. That explains well, Attorney, kung bakit may nabanggit po si Senator Amy Marcos na arrest Bato at all cost. Kasi pang 13 siya eh. 24 lang yung mga senador. At kung malagasan ng isa, tabla na. Tapos mag-recruit na lang ng nasa kabila para mag-join sa bagong majority. Attorney. Well, yun ang kanilang dapat bantayan dahil hindi talaga titigil yung grupo po ng minority ngayon ng mga senador na siyam lamang po sila kasi yung dalawa, si Senator J.B. Ejercito at saka si Senator Mig Zubiri ay kumbaga independent sila ngayon, nag-abstain sila. So hindi natin alam kung saan sila papanig, kung magkakaroon nga ng balasan na naman po dyan sa Senado. Pero sa ngayon, kung sakali man at si Senator Bato de la Rosa ay wala nang araw po dyan sa Senado at siya ay lumabas na, ay hindi na ngangahulugan na yung Senado ay magkakaroon ng revamp kung hindi sila makakakuha ng 13. 13 is the number na required minimum na magkaroon ng pagbabago sa liderato sa Senado. So abangan natin kung ano mangyayari itong mga susunod na araw
next week, mula Lunes hanggang Miyerkules. Opo, attorney, milyon lang po. Hindi naman lang, pero milyones ang daang milyon ang ibinibintang kay VP. Ito namang flood control, abay bilyones po ang pondo. Sa tingin po ninyo, saan mas interested ang taong bayan kung accountability ang hinahanap natin? Sa daang milyon o bilyones? Yung daang milyon na sinasabi nilang confidential fund, meron ng COA findings dyan eh. Kung meron mang mga naging disallowance dyan sa 125 million na binabanggit na confidential fund, ay hindi na po 125 million eh. Yung sa aking huling pagkakaalam nasa mga 30 or 40 million na lamang po yung hindi pa nakukumpleto ang mga documentation, kaya merong COA findings o notice of disallowance, things like that. Pero hindi yung final findings na mali ang pagkagamit ng confidential fund. By certification lang naman kasi yung accounting dyan. At pwede namang i-appeal yung decision po ng COA. Pwede nating dalhin yan sa Court of Appeals at eventually sa Supreme Court. Ito yung mga bagay-bagay ba na dapat maipaitid din natin sa ating mga kababayan na wala pa namang findings of wrongdoing ang Commission on Audit kasi ang decision po nila ay appealable pa naman yan. So, hindi po yan ang magiging basihan ng isang impeachment complaint dahil tatanggalin mo ba kagad yung isang opisyal ng gobyerno, lalong-lalo na kung elected siyang katulad ng Vice President na nakakuha ng 32 million. At nakita naman natin yung isang video na nilabas nitong PGMN, itong Peanut Gallery Media Network, na ang naging anchor doon sa video na yan ay itong si CG Hero. At binanggit niya yung katakot-takot na mga bilyong-bilyong pondo ng House of Representatives kung saan yung accounting din po dyan ay nangyari sa pamamagitan po ng certification, lalong-lalo na paggamit sa mga MOOE. So hindi lamang po itong confidential fund ang dapat pong suriin din, pati na rin po itong mga MOOE ng House of Representatives. Pero ikumpara itong dalawang pundong pampubliko na ito sa nawawala o binolsa, nilagay sa maleta, ay daang-daang bilyon po yung nababanggit po rito, nakakagimbaw talaga. At, yan ang ayaw po nilang mailabas ang buong katotohanan. Kaya pinagpilitan po nilang ipasa itong impeachment laban kay VP Sara para mapagtakpan itong mas malaking issue ng corruption sa flood control projects na yan ay mahigit ng 1 taon na pinag-uusapan yan. Pero wala pa rin po tayong nakikita na maliwanag kung sino ba talaga ang mga mananagot dyan, maliban sa binibintang ang kasalanan kay Zaldico at binibintang na rin kay dating Speaker Martin Romualdez. Kinakailangan po mas malinawan po natin itong issue ito. At sa tingin po natin, itong pagkakaroon ng bagong liderato ng Senado sa pamumuno ni Senator Alan Peter Cayetano at ang pagbabalik sa Blue Ribbon Committee ni Senator Rodante Marcoleta bilang chairman ay mas mapapabilis at matutuldukan ang investigasyon tungkol po dito sa flood control. At iyon po ang kinatatakutan ng kasalukuyang pamahalaan. Attorney, si Admar po ito, magandang gabi. Admar, gabi opo, marami pa rin po, no, bilang abogado, marami pong mga nababasa tayo doon po sa pagkawala ng ni Senador Bato de la Rosa diyan sa Senado na gumagamit sa terminong tumakas. Dapat daw merong mapanagot dahil bakit pinakawalan. Nandun na yung PNP, nandun na raw yung NBI. Dapat mapanagot daw si Secretary Junvic Remulla. Para po sa inyong panig po, ano po ang masasabi nyo ukol dito? Kasi parang sinasabi na talagang lehitimo na pugante na itong si Senador Bato. Attorney. Unang-una sinabi na natin na walang visa itong warrant of arrest. Kung meron mang tunay na warrant of arrest na inisyu nitong International Criminal Court na hinahawak-hawak ng NBI o kung ano mang ahensya o kung sino mang tao na magsaserve nitong warrant of arrest na ito.
Maliwanag naman sa sinasabi ng batas natin tungkol po dyan sa crime against humanity, genocide, etc. under the Rome Statute. Hindi na nga tayo membro ng ICC. No? So, ang tingin po natin dyan, dapat ang sundan nating batas ngayon ay Republic Act 1951 at saka ibang related na batas po natin patungkol po sa pananagutan ng isang taong gumawa ng kasalanan na sinasabi nating crimes against humanity, extrajudicial killing, etc. So, yung warrant of arrest na yan ng ICC ay kaming mga abogado, kakaiba yung opinion dyan. Siyempre, pag marinig mo yung mga abogadong panig doon sa kabilang political groups, ito yung kanilang pananaw dyan. Tayo naman ay magkakaiba yung pananaw natin dyan. At may nakabimbing petition sa Korte Suprema na sinampan ni Senator Bato de la Rosa noong unang lumabas yung issue na yan sa pagtakip nga nila ni Tatay Digong. At yan ay hindi pa natatapos yung usapin. Kaya hindi man nag-issue ang TRO, ang Supreme Court, ibig sabihin nun ay hindi pa po tapos yung petition sa Supreme Court. Ang katunayan nga, naglabas nga po ng order ang Supreme Court para sagutin ng respondents. Ito yung Office of the President sa pangalan po ng dating Executive Secretary Lucas Bersamin na within 3 days ay kailangan nilang sagutin yung urgent motion na sinampa ni Senator Bato de la Rosa at binigyan din lang after that ng extendable period of 3 days naman binigay kay Senator Bato to reply to the answer that will be submitted by Malacanang. So, sa ngayon, ang tingin po natin ay hindi pugante, hindi arestado, hindi detinado si Senator Bato de la Rosa nung siya ay pumunta sa Senado nung Lunes. Ano ang ginawa niya nung pumunta siya doon sa Senado? Pumunta siya doon para ilagay niya yung kanyang sarili in the sanctuary of the Senate na magkaroon ng protective custody. Protective custody. So, nag-seek siya ng protection. Hindi siya pumunta doon na nag-surrender para po siya ay i-detain. Kasi nga, wala namang valid warrant of arrest pa eh. Wala ngang maipakita na valid warrant of arrest na galing sa ICC. Kung yun po yung pagbabasihan po natin, yung ICC, hinihingi po yan ng Senate leadership ni Senator Alan Cayetano na saan yung ICC warrant? Bakit walang maipakita? Ano na ngayon? Huwebes na. Madali lang naman ipakita kung totoo nga na valid yung search yung warrant of arrest na yan. Na kung totoo nga in-issue po yan ng ICC, no? Bakit walang certification galing sa ating ahensya, Department of Foreign Affairs for that matter, na idinaan doon sa PCTC ng PNP na sila yung dito sa Pilipinas ang mag-i-implement yan base doon sa red notice ng Interpol. Wala silang maipakita eh. Kaya, in effect, wala talagang valid na warrant of arrest na na-issue ng ICC as far as Senator Bato is concerned. But even assuming na mayroong authenticated certified copy of a valid ICC warrant of arrest, maliwanag yung position dyan ng Senado based on the earlier resolution na ipinasa ng Senado na ang kailangan dito ay valid warrant of arrest na in-issue ng Philippine court. Wala yan eh. Parehong wala yung certified and authenticated copy ng warrant of arrest ng ICC na pinakita. Lalong wala silang maipakita na warrant of arrest na in-issue ng local court sa Pilipinas. So anong status ni Senator Bato nung siya ay nasa Senado at naging nailagay siya sa protection ng Senado? Well, he is a free man. He is not a detainee. He is not. Siya ay libre. No? Hindi siya under detention. So kung hindi siya under detention, he is not under yung tinatawag po natin na yung kanyang freedom or liberty ay hindi restrained. So he has a decision to make. Kung siya ba ay mananatili sa protection ng Senado o kaya ay sa tingin niya hindi na siya magpoprotektahan ng Senado dahil nga dito sa nangyayaring attempt to
take hold of him, kidnap him kung ganun ang ating gagawing termino, at ibiyabiyahe siya sa Netherlands. So, sa tingin niya siguro, ang tingin niya siguro, ay hindi na ako maproprotektahan ng Senado eh. Pero mo, nagkaroon ng Senate shields, nagkaputukan na. Baka at any time, dalhin nila ako. Lusubin nila itong Senado ng malakas na pwersa. Hindi ko masisisi kung ganun siguro naisip ni Senator Bato na baka mas malaking pwersa yung susunod kaysa sa yung nagkaroon ng putukan ng mga NBI operatives na nasa GSIS building na nag-attempt na whatever, kung papasukin nila yung Senado o kung ano man po yung sinasabing dahilan kung bakit nandoon yung mga NBI operatives. So, siya ay umalis sa Senado kanina raw madaling araw. Hindi ko naman siya nakausap, nabalitaan ko na rin lamang po yun nung ako ay nagpunta sa Senado kaninang magtanghali. No? At yun nga ang nabanggit sa akin na siya nga raw ay wala na nga sa Senado. So ano bang ibig sabihin? Tumakas ba si Senator Bato? Sa tingin ko hindi siya tumakas. There is a distinction between escaping and leaving. Yung escaping, detinado ka. Restrained yung liberty mo. Valid yung detention mo. So you are not free anymore to go out or go anywhere you want. Pero he is not a detained prisoner, but he is there under the protection of the Senate. Kung sa tingin niya, hindi na siya kayang protektahan ng Senado, it's but natural na yung tao ay takot siya sa nangyayari. He has to take the risk of leaving the Senate. And that's what he did, probably. So walang escape na nangyari dyan. Hindi mo rin pwedeng masabi na ang Senado under leadership of Senator Alan Peter Cayetano that they would be liable or guilty of infidelity in the custody of the prisoner. Hindi naman na siya prisoner, hindi siya detained prisoner or what eh. He is there under the protection of the Senate. Kung ayaw na niya na maprotektahan siya sa Senate, dahil sa tingin niya hindi na nila kayang protektahan siya, umalis siya. So he left voluntarily as a free man. So yan po yung aking opinion po dyan. Big distinction of protection and detention. He first sought the protection of the Senate. Now he realized probably na he can no longer be protected by the Senate. So he has to leave the premises of the Senate because his liberty or even his life is in danger. So, yun ang nangyari dyan. So, ngayon, pinalalabas nila na nagkaroon ng escape, liable ang Senado. Let's see what's gonna happen. Pero yun ang aking legal opinion po dyan. Opo, at kahapon din na doon sa pahayag ng Pangulo, mismo siya kinikilala niya yung naging desisyon ng Korte Suprema po, attorney. So, doon pa lang, hindi maituturing talaga na, kumbaga, tumakas or needed niya na, kumbaga, parang, yun nga, pinatakas yan kasi yung mga lumalabas po na balita. Kasi mismo ang presidente na po ang kumikilala. Pinaalis nga niya doon yung NBI at kinikilala na ongoing pa yung processes, which is yun naman po yung ipinangako sa kanya ng Senado na po proteksyonan hanggang sa lahat ng mga legal remedies ay ma-exhaust na po. Tama po yun. At yun nga kaya kanya lamang hindi mo maalis yung maring pagdududa ni Senator Bato na baka hindi totoo yung mga binitawang salita na hindi siya huhuliin o dadakpin ng NBI. Kasi maalala po ninyo, may mga interview po ang NBI na binabanggit na sa ngayon ay existing yung valid warrant na pwede nilang dakpin si Senator Bato at itong pinahayag nga ni Senator Amy Marcos alinsunod daw doon sa sinabi ng isang NBI agent or kung ano man po yung kanyang katungkulan po sa NBI, kung volunteer worker siya or whatever, kung siya yung nagsabi niya na meron daw personal direct order na nanggaling sa Malacanang to get hold or arrest Senator Bato at all costs kahit na sino pa ang masaktan dyan or mamatay, whatever. So, yun ay nakakatakot yun. Kung ikaw ba naman ang isang Senator Bato, ano pang gagawin mo? Magtitiwala ka pa ba sa mga pangako na nanggagaling sa gobyerno o kahit na sinong batas na opisyal ng gobyerno?
magdududa ka siguro, di ba? So, sa akin lang, well, that is my assessment of the situation. Tao lang naman po si Senator Bato na sa tingin niya, mamimiligro siya kung mananatili siya sa Senado. At nabasa ko rin po yung pahayag ng kanyang may bahay, kung yun po ay nanggaling nga sa kanyang may bahay, alinsunod na rin sa pahayag ni Senator Cayetano, na para hindi na maistorbo pa ang Senado at mailagay sa panganib din yung kalagayan ng mga ibang senador. Minabuti na niya siyang umalis sa Senado at hindi niya kailangan ang protective custody ng Senado. So ngayon, hindi natin alam kung nasaan siya. Can you consider him now as a fugitive from justice? Hindi nga natin kinikilala yung ICC eh. No, so personally, I would say no, he is not a fugitive from justice because that justice you're referring to is a justice that is being implemented or being sought by a foreign country. We are a sovereign nation. So we have to apply our constitution and our laws. At sa batas po natin ay kailangan magkaroon ng warrant of arrest kung yun ang dapat niya mangyari galing sa isang local court. At maliwanag po yan sa ating mga kasalukuyang umiiraw na batas, even covering those crimes against humanity, genocide, war crimes, etc. Opo, attorney, sa ibang paksa lang po, kayo po ay chairman ng APCO.